all seriousness, Sir Ronald, so let's discuss this issue na nga na between the Chinese embassy and our officials. What does that say about how China issues are being discussed here in the country? We see different narratives. We see this dominating the discourse online. How would you assess how the Filipino people is receiving this? Kasi meron din yung Okta Research Survey, kung saan marami ang nagdi-distrust sa China, but you also have a certain segments who still trust China. Tapos meron din yung undecided segment na is still quite, has a significant number. Yes, hindi lang Okta, maraming survey firms, halos pare-parehas sila eh. Yung iba nga, mas malaki pa eh. 90% pataas yung distrust. At yung sabi mo nga, Pauline, napakalaki rin nung undecided. Siguro yun yung kailangan paliwanagan. Hindi naman natin kaaway yung Chinese people. Hindi naman natin kaaway yung China. Ang kaaway natin, yung Communist Party na gobyerno ng China na sinasakop yung ating napakayaman na teritoryo sa West Philippine Sea. Kung maalala mo, Pauline, a year ago, sabi nila, mismo daw yung Palawan ay bahagi ng China. Kaya kino-call out natin sila na wag naman kayo magsalita ng ganyan. At kung mag-criticize halimbawa yung ating mga senador at saka kongresista, ay iniinsulto nila at saka binubuli nila. Imaginein mo, Pauline, kung ikaw ay isang diplomat sa China, sa Beijing, tapos magkikriticize ka sa China, tanggal ka kagad, sipa ka kagad sa China. Hindi na kinakailangan ng persona non grata. Sa Pilipinas, may freedom of speech tayo eh. May freedom of expression. Sa China kasi wala. Kaya nagagalit sila pag tayo ay bumabatikos sa Chinese government, sa Chinese Communist Party. Paalala lang natin sa kanila na nasa Pilipinas sila. In spite of all our weaknesses, in spite of all our problems, kwan pa rin tayo, demokrasya pa rin tayo. At pwede ritong mag-criticize, pwede ritong mag-caricature. Kaya nga yung China, ang daming caricature laban sa atin eh. Pinapaalala lang natin yung hypocrisy, na galit sila nung na-caricature sila, sila ang dami nilang caricature laban sa atin. At ipapaalala natin sa kanila na nanalo tayo sa International Tribunal, sa UNCLOS, na 10th year anniversary ng ating historic win na sinasabi ng International Tribunal na wala silang claim sa West Philippine Sea. Na yung kanilang 11 dash line na kine-claim yung buong South China Sea ay walang basihan sa international law. Yun ang pinapaalala natin sa kanila. Kaya galit na galit sila dito sa tinatawag na Transparency Project na pinapakita natin yung kanilang aggression, yung kanilang paglabag sa international law. Kaya galit na galit sila. Pero pinapaalala ko ulit, Pauline, main reason bakit galit sila, dahil magkaiba yung ating sistema. Dito kasi may freedom of expression eh. Dito, pwede yung morning matters. Sa China, hindi ubra yan. Hindi kayo pwede ron. Yun lang. Well, speaking of aggression, Sir Ronald, nabanggit nyo na nga na it's no secret na mas nag-level up nga rin yung parang mga verbal exchange na rin on the part of the Chinese embassy. Ito bang ginagawa nila, is that part of wolf warrior diplomacy na tinatawag, yung parang more aggressive, more assertive Chinese diplomatic style? And with that, how should the Marcos administration be handling this? Well, yes. Tama yun, Pauline. Bahagi ito ng kanilang wolf diplomacy na sinimulan nung panahon ni Xi Jinping, nung siya ay naging presidente. Before Xi Jinping kasi, yung kanilang foreign policy ay ang pinanggalingan si Zhou Enlai. Zhou Enlai, ito yung kanilang ideologue at saka foreign affairs secretary nung panahon ni Deng Xiaoping. Tapos yung kanyang foreign affairs, ang sinundan nila, na wag tayo makipag-compete sa mundo. Let us just outweigh them. Pagalingan na lang ang sistema. Pero nung naging presidente si Xi Jinping, sinimulan niya itong wolf diplomacy dahil tingin nila, sila na yung superpower. Sila na magpapasya, lalo na dito sa ating region. Kaya, ayun, nagkaroon tayo ng differences sa foreign policy. At itong kanilang bagong ambassador na galing sa Amerika, na-deploy dati sa US, ay talagang wolf diplomat. Kararating pa lang niya, banat na kagad all over the place. Kaya tingin ko we're going to see more of the same.
na yung ganitong klaseng aggression. And but Sir Ronald, in the midst of this exchange between the embassy and our lawmakers, recently nagpost ang embahada ng China ng litrato of the ambassador with no less than First Lady Liza Marcos. Ano po bang basa nyo dyan? Well, yun nga ang ibig sabihin ng diplomacy no? Na ginagalang naman natin sila, nirerespeto natin sila. Nireceive pa nga ng presidente yung ambassador, di ba, nung dumating siya rito. Ang sinasabi lang natin, igalang din nila tayo. No? Yun naman ang sinasabi lang natin. Nirerespeto natin yung kanilang embassy, nirerespeto natin yung kanilang bansa. Ang hindi natin nirerespeto ay yung aggression nila sa ating teritoryo at sa teritoryo ng iba pang bansa dito sa ating rehiyon. Yung freedom of navigation, yun ang pinaglalaban natin. Kaya nga, mismo yung mga bansa as far as France, United Kingdom, Australia, New Zealand, pati yun sinusuportahan tayo Sumasama sa ating mga military exercises dito sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, a large part of the world, including South Korea, Japan, India, ay pinoprotektahan yung freedom of navigation dito sa napakahalagang waterway. Sabi nga nila, ito yung pinakamahalaga sa buong mundo dahil 40% of global trade dumadaan dito. Yun yung ating pinaglalaban. Hindi lang yung ating West Philippine Sea, kung hindi yung right ng mundo na dumaan dito sa South China Sea, na gusto ng China, sila lang ang may control. Yun yung mahalaga nitong labanan. No? Inuulit ko, this is not just about our sovereign at saka exclusive economic zone rights. It's about the rights of the world dito sa important waterway na South China Sea.